Magandang hapon mga kabimeg, kumusta kayo? Magandang araw dyan. Maadjong hapon din ha sa Bukidnon. Galing ako dyan, ang daming tao dun sa ating fiestahan noong Sabado. Maraming salamat po. Grabe yun, no? More than 1,400 daw. At grabe daw, ang daming bumili ng ating bagong Bimeg Premium Super Lines. Na-experience nyo ba yung bango, yung grabing kainin ng mga baboy ninyo, yung mas pinasarap natin na formulation? Kaya yan ang ating bagong Bimeg Premium Super Line. Sana po na-experience nyo na dahil marami nang nakasubok. Puntahan nyo yan sa inyong mga suking tindahan at pwede kayo makabili bagong sako, bagong amoy, magatas doon sa mga piglet feeds at maprutas naman doon sa mga grower feeds. Kaya talagang alam na alam nyo yung bango sa tindahan ninyo at lalong mas malasa yan sa inyong mga baboy. Ready ba kayo sa mga tanong ninyo? Let's go to our first question. Ayan, kita nyo ba yung first question natin? Nababasa nyo na ba? Ang first question natin ay mula kay Belen Ebdani Guemo. Bago po ba ang packaging ng Bimeg? Tamang-tama yung tanong mo, Belen. Oo, hindi lang kami nagbago ng ating packaging dahil nag-launch kami but 5 years halos naming dinaan sa research and development yan, Belen, para talagang hanapin yung mas pinaganda. Ano bang hinahanap nyo sa isang magandang feeds? Una, yung masarap kainin. Pangalawa, hindi nagtatae. Pangatlo, kailangan grabe yung pigi mula ulo hanggang batok, o mula likod hanggang batok, di ba? Tapos, kailangan hindi mabaho yung dumi. And of course, yung maganda ang karne. Lahat ng yan ay dumaan tayo sa research development. Hindi tayo tumigil hanggat hindi natin nakukuha yung pinaka-the best. At nung nakuha na natin, nilagay na natin sa sako na sinasabi ni Belen, mas matibay. Kahit may tubig yan. Yan ay water resistant. Yan ay humidity resistant. Kaya talagang fresh na fresh yung mga sako nyo. In fact, even yung bango ng ating mga pakain ngayon ay hindi lumalabas dahil sa sakong yan. Kaya pinag-aagawa na yan eh. Lahat ng mga, sabi ng mga nakabildok, pinag-aagawan yung sako namin kasi ginagawa nilang kurtina sa mga babuyan nila, sa mga tricycle daw nila, parang yun daw yung kanilang mga roofing eh, no? So talagang ganun katibay yung ating mga bagong sako ngayon. At yan celebrates the quality ng ating bagong Bimeg Premium Super Lines. Ayan. Klaro ba yun, Belen? Let's go to our next question. Ayan. Nababasa niyo ba yung next question natin? Mula kay Buanghog Fortaliza Mario J. Mario siguro pangalan nito. Ano po ba ang tamang diskarte sa pag-alaga ng baboy? Lalo na kung first time palang mag-alaga ng baboy. Welcome Mario sa ating samahang Bimeg. Ano nga ba ang tamang diskarte? Mario, unang-una, kailangan piliin mo yung tamang lokasyon. Ang isang baboy ay nangangailangan ng maraming tubig. So yung lokasyon mo dapat, Mario, ay maraming source ng tubig. Kasi 24 hours ang tubig. Pag naubusan ng tubig yung mga baboy mo, Mario, dyan na nahihirapang nagkakatoxicity na, nagkakasakit yung mga baboy natin. So dapat malakas ang tubig. Number 2, Mario, sa babuyan mo dapat malakas ang hangin. Alam mo yung oxygen ay napaka-importante sa baboy kasi kailangan malamig dahil 'di ba ang kapal ng kanilang mga taba, tapos ang kanilang mga hinihinga ay mataas sa ammonia dahil sa dumi nila, 'di ba? Tapos yung kanilang mga hininga ay mataas sa disulfate. So kailangan nalalabas 'yon. Kaya kailangan malakas yung hangin doon sa tayong babuyan. Pag hindi na tama yung pundasyon mo, Mario, sa iyong babuyan, marama ka na magiging sakit. Next, Mario, tamang breed, yung Bimeg. Tamang breed, tamang management, of course, tamang partner sa pagkain, at tamang yung G, good health, tamang gamutan. Kung Mario, maka-attend ka sa aming seminar, no? Mag-a-announce kami dyan. Or kung ikaw ay makapunta sa inyong suking tindahan ng Bimeg, tanungin nyo yung inyong mga tindahan kung sino ang technician or ano ang schedule ng seminar. Kasi sa haba ng dapat marami mong malaman, Mario, kailangan talagang umattend ka ng seminar. Though maganda din, pwede kang pumunta sa ating Facebook page. Ang dami nating mga materials dito, Mario, at sa ating YouTube channel, no? Pagtsagaan mo yun, Mario, ang dami mo nang matutunan, pwede ka nang magpatayo ng iyong babuyan. Ayan. Next question. And of course, Mario, doon sa ating palang tamang pagkain, tamang-tama yung pagsisimula mo ngayon kasi unang-una, medyo pawala na ang ASF. At bukas, may meeting kami na magro-roll out na daw sa bakuna. So, pagdasal natin yan, Mario. But more importantly,
After many years, Mario, after 5 years, nakuha na natin sa BMEG ang pinaka-the best na formulation. Mas pinatamis, mas pinasarap, kaya mas maganang kumain, at talagang the best ang performance. At kung magsisimula ka ngayon, masubukan mo ito ating mga bagong BMEG Premium Super Lines, ay panalo ka sa pag-alaga mo ng baboy. Doon sa trial namin sa backyard, wala pang 150 days, 94 to 97 kilos ang timbang kahit backyard ang iyong babuyan at sapsuy ang inyong mga breed. So magandang pasimula yan, Mario, sa iyong pagbabalik o pagsisimula sa pag-alaga ng baboy. Ayan. Again, i-type nyo lang yung mga tanong ninyo sa ating comment section para masagot natin gaya ng sunod na question na ito. Ayan, sana nakita nyo na. Basahin natin mula kay Jimmy Ramirez. Sabi ni Jimmy, bakit may grower 1 tsaka grower 2? Anong pagkaiba nito? Tamang-tama yan, Jimmy. Naisip na namin yan, naguguluhan ng marami. Ngayon, doon sa ating bagong premium super lines na ilo-launch natin ngayong September. At ngayon, baka Jimmy, kung taga saan ka man, baka nandyan na yan sa iyong mga tindahan. Wala na yung grower 1 at grower 2. Ang tawag niya ngayon ay BMEG Premium Super Grower at BMEG Premium Super Grower 2. Ayan, ayan. Talagang magkaiba na. So, anong pagkaiba nila? Of course, yung grower kasi, Mario, yan ay edad 90 to 120. Yung edad na yan, Mario, yun yung edad na talagang nagbi-build ka ng pa-vertical, pataba ang iyong mga baboy. Kasi di ba, nung bata pa lang, palaki. Parang mga anak mo lang yan, di ba? Palaki. Pero yung edad na 90 to 120, kailangan siyang pataba. Okay? So, mataas sa energy, yung grower, tendency pa na grower ka, talagang tumataba yung baboy mo kasi sa edad na yan, kailangan patabain yung baboy. Pero pag 120 to 150 na, Mario, or hanggang pagbenta, kailangan yung taba ay kino-convert into laman, into karne. Kasi ayaw naman natin na ang mga baboy natin pagkakatay, ang taba ng karne, di ba? So kailangan mong i-finisher, Mario. Kasi kailangan yung finisher natin ay meron yung mga ingredients na naglalipolysis sa taba para magiging karne. So again, 90 to 120, especially kung pang fattener ang iyong aalagaan baboy, pang benta sa palengke, kailangang lumipat ka sa finisher feeds. Mas mura din yon kasi nga dito, binabalanse mo yung maintenance. Ang priority dito ay hindi yung pagtaba, kundi yung pagganda ng karne. Kaya talagang pinipili ng mga biyahero ang naka-BMEG Premium Super Grower at tinapos sa BMEG Premium Super Finisher. Tama ba yun? Parang tama nga naman. Next question. Ayan, nabasa niyo na ba? Mula kay Nympha Ebio. Nympha, ang tanong niya, pag grower na po ang pagkain, maraming nag-grower ngayon, mukhang maraming nag-grower. So ano na ba ngayon? September, October, November, o nga, marami na, pataas ng presyo ng baboy. Kaya nag-usap kami. Sa Batangas daw, tumataas ng presyo ng baboy. So all around the Philippines, pataas ang presyo ng baboy. Bare months na magpapasko na, no? So, ang tanong ni Nympha pag grower na po ang pagkain, ano po ang tamang oras ng pagpapakain ng mga baboy? Actually, Nympha, the more important question is, ano dapat ang regular na oras? Okay? Kasi yung mga baboy, just like any animals, is a habit forming. Kasi dependent sila sa pinapakain mo. Ginapos mo sila, pinreso mo sila . So, very dependent sila sa pagkain mo. Hindi makatulad ng tao yan na kahit saan, anong oras, pwedeng kumain, di ba? So, ang oras ay depende kung paano mo sinanay. So, kung ikaw ay working class, parang kami, na may pumapasok ng alas 8 ng umaga, kailangan alas 6. Kaya kadalasan alas 6. Kasi sa Pilipinas, 8 o'clock yung trabaho ng gobyerno, di ba? 8 o'clock ang pasukan. So 6 o'clock pinapakain. Kung nasanay ka ng first feeding mo ay 6 a.m., 6 a.m., wag 6:30. Kasi nasanay na yung mga baboy mo ng 6 a.m. Maghahanap na, wak, wak, masistress na yung mga yan, di ba? Now, ang second feeding mo or third feeding mo, depende yan sa lifestyle mo. Ikaw ba nakakauwi ng tanghali? O hindi, hapon ang uwi ko, Dok . Di wag mong sanayin sa tanghali. Kasi kung pinakain mo tanghali, tapos bukas di ka pa nakakauwi ng bahay, masistress yung baboy mo. Kasi sinanay mo kahapon ng tanghali . So ano ba yung habit mo? Ano ba yung lifestyle mo? Kung umaga't hapon ka nakakauwi, di umaga't hapon yung feeding natin. Okay? So, kadalasan sa Pilipinas, alas 6 ng umaga o alas 5 ng hapon. Yung iba naman na regular ang oras, hindi naman nagtatrabaho, meron silang
tanghalian, no? Parang mga anak din lang yung mga baboy nila. Nagpapakain sa tanghalian. Mas better yon. Pero, again, kung hindi mo kaya magpakain ng tanghalian, spread mo lang yung tamang feeding guide doon sa 2 beses mong pagpapakain. Except na lang kung buntis, which pag-uusapan naman natin yan sa ibang question. Okay? Let's go to our next question. Ang dami daw tanong, kaya may listen natin. Mula kay Delmar Abayon Jordan. 6 months na ang gagawin kong inahin. Okay? 6 months mula pagpanganak to Jordan, ha? Or Delmar. Grower pa rin ang pinapakain ko. Okay lang po ba yon o mag-change na ako ng pagkain? Ano ang dapat ipakain? Okay. Now, magandang question to at very common to sa ating mga magbababoy. Bakit kamo? Kasi nasanay na sila na nung grower talagang lumaki yung baboy nila eh. So ayaw nilang pakawalan kasi gusto nila kamo pag ginawa ng inahin ay mabilis lumaki. Pero again, sabi ko kanina, ang ginagawa ng ang grower feeds ay mataas ang kanyang energy kasi sa edad na yon, pinapataba niya yung baboy para pagdating sa time na mag-finisher siya, marami siyang taba na convert into karne. Kasi marbling ang hinahanap ng mga magbiyahero eh. Yung nag-intersperse yung taba sa karne kasi nagpapasarap sa baboy. Pero kapag tinutuloy-tuloy mo yan, ang tanungin mo eh, mataba ba yung inahin ko? Kasi ayaw natin ng matabang inahin. Ang matabang inahin ay mahirapang maglandi. So kailangan kung alam mong mataba, ano ba yung mataba? Pag hindi mo na nakikita yung kanyang mga ribs, pag kinapa mo, hindi mo na makakapa yung kanyang ribs, mataba na yon. Kaya, wag mo na siyang pakainin ng grower. Ang mas mabuti dyan, yung ating BMEG Premium Super Inahin 1 or gestating feeds. Ayan, nakikita nyo ngayon sa screen, okay? Yung ating gestating feeds na Super Inahin 1, mas balanse yan para sa ginagawang inahin, no? Meaning, hindi siya pinapataba masyado kasi nga bawal maging mataba sa breeding. Tapos, mas marami siyang minerals kasi minerals ang mas kailangan para mas makapit ang pagbubuntis, mas maganda ang hormones, mataas ang kanyang vitamins, vitamin A, D, E, selenium, yung minerals sa pampakapit, yung kanyang mga folic acid, yun ang nandoon sa ating Super Inahin 1. Talagang dinisenyo siya para sa dumalaga at nagbubuntis na baboy. So, pag alam mong mataba, bumawi ka sa hanggang breeding, pakainin mo ng Super Inahin 1. Klaro ba yon? Ha? Let's go to our next question. Ang next question natin ay mula kay, nababasa niyo na ba mga kabimeg? Okay. Mula kay Jomar Carbonel. Uy, pawis daw ako masyado. Ayan. Ang next na question natin mula kay Jomar Carbonel. Ano po ang magandang vitamins para sa mahigit 1 buwan ng buntis na inahing baboy? Yung water soluble po sana yung hinahalo sa inumin niya or pagkain niya. Tama ka naman, Jomar, kasi buntis yan eh. Iwasan mo yung mga painful or stress na injection, okay? Meron tayong San Miguel Animal Healthcare Multi-V. Tamang-tama, meron ako dito. Multi-V, ito ay kumpletong vitamins na water soluble like B-complex at yung mga oils like A, D, E. At meron ding vitamin C, no? Kasi kailangan to sa buntis na pampaganang kumain, pampatibay ng kanyang pagbubuntis, immunity niya, pampa-energy. Kasi ang hirap nga namang tumayo kapag mabigat na yung binubuntis mo. So, a burst of energy from our Multi-V can help, okay? Now, sa mga fatteners at sa mga growers, meron tayong injection. Okay? Kung gusto mo ng injectable, ito yung ating Norovit. Ito yung version naman, very stable, hindi oil, kaya hindi masakit kumpara sa iba oil eh. Ito, water lang kanyang miscibility. So, talagang hindi masyadong stressful. So, meron kang 2 multivitamins sa pagpipilian sa iyong mga baboy na buntis. Alright? Let's go to our next question. Nasusundan nyo ba yung tanong natin o mabilis tayo masyado? Screen nyo lang, Doc. From Christine Diligero. Hi, Christine. Ang tanong ni Christine ay, sa mga bagong walay na biik, ano po ba ang mas preferred, Multi-V or Elect-V? Pareho, Christine. Pareho mong ihalo, parehong flavor yan, di mag-aaway yan. Kasi bagong walay. So, kailangan nila ng energy, kailangan nila ng immunity, kailangan maganang kumain. Kasi ang bagong walay, nilayo mo yung nanay, nawala yung init ng nanay, nawala yung gatas ng nanay. So, kailangan mo na lahat ng suporta. Ang binibigay ng multivitamins, etong 2 to, Christine, no? Ihalo mo lang. Ang binibigay ng Multi-V ay pampaganong kumain, B12, of course, immunity, yung ADE, tapos yung suporta sa kanyang paglaki, no? Pero yung Elect-V naman, bukod sa halimbawa,
pag nag-scouring pagkawalay, or halimbawa, kasi ito, more than anti-diarrhea, anti-dehydration, ito ay nagbibigay ng energy. No? Ngayong malamig ang panahon, o ngayong pagod ang mga baboy, binyahe, this will give burst of energy. So kahit wala si nanay, malungkot yung mga biik natin, hahanap siya ng pakain. Tapos maghanap pang kumain dahil may TV, maiiwasan yung post-winning stress sa ating mga bagong walay na biik. So, tig-isang sachet, bawat 5 baboy, hanggang mga 5 days, kuha mo na yan. Okay? Hopefully, klaro yun, Christine. Let's go to our next question. Okay. Breakdown muna tayo. Pakinggan natin. Ang daming mga influencers natin na hindi lang sila influencers. Ang dami ko nakikita, kahit naman hindi influencer namin, sinishare na yung experience nila sa ating bagong Bimig Premium Superlines at sa Smack natin. Pakinggan natin ito. Pag naiwalay ko ng mga buwi ko, ang ginagamit ko Bimig. Tapos pag napakuha ko siya na pakain ko ng Bimig, magpapalit na ako ng starter. Parang madali lumusog ang buwik. Parang bigla agad siya na malusog. Kaya yun ang ginagamit ko. Lalo na iba-iba ang presyo ng baboy daw ngayon baka naman lalo maganda-ganda ako kita ko ngayon. Tayo nagbabalik dito sa Itanong Mo kay Doc. Kasama nyo again si Dr. Eugene Mende. Bagay tayo tumuloy, may mga nagpapa-shoutout daw kaagad, no? Mga maagang front row seaters ating episode today. Shoutout kay Lolo Joseph from Bulacan. Ikaw ba to? Baka kilala ko to. Robert Galas ng Lakewood, Sambuanga, Igbayog Pride, at si Bax TV. Ayan, ang dami nating mga kabarkada na nanonood ngayon. At alam ko dito, marami mga nagtatanong. I'm sure, Doc, yung mga tanong nyo, mga tanong namin hindi man sagot. Ang hirap, ang dami kasi live ngayon. So, hopefully type nyo lang. Ang lakas ng chance na makaka-capture yan ang ating mga partners dito. Now, let's go to our next question. Ang question natin ay mula kay Lina Moldez. Pwede bang ihalo sa pagkain ng vitamins? Hindi kami marunong mag-inject at hindi rin masyadong umiinom ng tubig ang alaga. Nako, ang unang problema natin, bakit hindi umiinom? Kung may sakit yan, umiinom yan, hindi kumakain. So, baka lang, hindi kayo nasanay magbigay ng tubig, kaya hindi nakikitang umiinom. Ang best talaga ay talagang, kaya tawag niya water-soluble powder. Ang best talaga ay nandun siya sa tubig. Kasi pag hinalo mo yan, mas lumalabas yung water dissolves the powder para lumabas yung mga vitamins. So yun talaga ang best. Sa tanong mo, pwede bang feeds? Pwede din naman, pero parang ang tagal. Pwede pang kainin. Tapos tendency natin, maraming wastage pag sa feeds kasi babagsak yan kasi mabigat ang mapupulot yung feeds. Yung vitamins may iwan sa baba. Okay? Paano pag fina-flush mo yon, hindi na inom yung vitamins. So pwede din naman, pero medyo mataas ang wastage. Ang the best talaga sa tubig mo ihalo. Iinom yan, lalo sa umaga mo ipainom yung uhaw sila. Hindi mo lang napansin, umiinom yan. So the best yon, but pwede din yung iyong hinahalo sa pagkain mo. Alright, let's go to our next question. Ayan. Our next question is from Rolando Mendoza. Bakit yung aking dumalaga ayaw pang maglandi? 100 kilos plus po siya. Ano po ba ang pampalandi? Siguro, okay. Rolando, ano ba muna ang edad ng inyong baboy mula nung pinanganak? Kasi kung 100 yan, bata pa yan, no? Ideally. Kasi ang standard natin ay dapat 130 kilos. Okay? Ang tamang dumalaga na pang terminal sow, meaning ang kanyang mga anak ay pangbenta sa palengke, dapat hindi bababa sa 130 kilos. Pag maliit sa Rolando, ay talagang bansot yan. Mahirap ang mga anak yan. Huwag mong gawing inahinin yan, di ba? So, ang pangalawa ko tanong, kung 100 kilos pa lang siya, edi baka bata pa yan. Hindi kasi ang layo pa sa 130 So, iyan ba'y nasa 7 to 8 months, okay? Kung alam mong talagang, Doc,
9 months na 100 kilos pa lang, wag mong gagawing inahinin yan, Orlando, di ba? Hindi lahat ng babae ay ginagawang inahin. Talagang meron tayong criteria para hindi ka mahihirapan. Okay? So, 7 to 8 months, 130, dapat palandiin na. Alam mo ang effective ng pampalandi? Siyempre, barako, no? Papasukin mo na yung barako, expose mo ng 30 minutes, sakyan mo sa likod. Siyempre, sa unang araw, di pa yan kaagad magpapabreed, di ba? Patience lang. After 30 minutes or 10 to 20 minutes, palabasin mo kagad yung barako, ulitin mo ulit bukas, okay? Kung wala ka mang barako, Rolando, pwede kang kumuha ng basahan, pumunta ka sa barkada mong may barako, no? Iano mo sa kanyang similya, idab mo, or sa mga laway, kasi nandun yung pheromones ng barako, nandun yung testosterone, tapos ipaamoy mo dun sa dumalaga mo gusto maglandi para maamoy niya habang sinasakyan mo sa likod. Yan ang effective na pampalandi. Yan. Klaro ba yun, Orlando? Let me know kung meron kang follow-up questions. For now, let's go to our next question. Ayan. Ang next question ay mula kay Alvi Mayol. Yung alaga kong biik na mamaga ang tuhod, ano po ba ang dapat gawin? Agoy, Alvi, anong edad ng biik natin? Kung iyan ay arthritis, na mamaga yung kasukasuhan, naku, kung sana ay yan ay mga winalay na, mga 45 days, medyo posible pa. Pero kung masyadong bata, Alvi, yung arthritis mo, that means pumasok yung bakterya doon sa mga pagsugat mo ng biik. Pagputol mo ng pusod, nag-shortcut sa dugo yung bakterya. Pagputol mo ng ngipin, kasi ang pagputol mo ng ngipin hanggang gums, bawal yon. Kailangan yung tip lang, o di kaya pagputol mo ng buntot, hindi mo nilagyan ng maraming iodine. That means meron kang hindi tamang processing procedure sa pagputol mo, kaya nakapasok yung mikrobyo. And worst, during pag-process mo, pagputol mo ng ngipin, pagputol mo ng pusod, pagputol mo ng buntot, at pagkapon, ay hindi ka nagbigay ng antibiotic. Kailangan kasi magbigay ka noon, no? Of course, alam mo naman kung ano yung produkto ng SMAC natin dyan. Kasi kailangang pigilan niya yung pagpasok ng bakterya. Pag pumasok yung bakterya sa sugat, sa dugo, may antibiotic nang papatay doon sa mikrobyo. Yun yung tama. So ngayon, dahil may arthritis na siya, gamutin natin, no? At sagutin natin yung tanong na yan offline kasi bawal dito mag-antibiotic. Okay? Next. From Rackins Girls. Ano po ang difference ng Norovit at Multivit? Taren! Meron ako dito. Ano ang difference? Obvious na obvious. Ang Norovit ay injectable, ang Multivit ay powder. Depende sa lifestyle niyo at paraan niyo ng paggamot. Kung kayo ay, Doc, hindi ako marunong mag-inject, Doc, wala akong hiringgilya, powder. Ihalo mo lang isang sachet sa 5 biik or isang sachet sa isang 50 kg na baboy for 5 days. Good na. Ito mas exact. Sa biik, 2 ml. Sa fattener, 5 ml. Sa sows and bores, 10 ml. Ganun lang yun kasimple. Klaro na, no? Okay. Let's go to our next question. Meron po bang vaccine sa ASF? Good question. At alam niyo mga kabimeg, no? Ngayon ay tag-ulan. At alam natin na ang ASF ay hindi nadadala sa hangin. Okay? Napaka-low risk ng aerosol transmission sa ASF. Number 2, hindi yan nadadala sa langaw. Huwag niyong isipin na pagbilangon ako, magka-ASF na yung mga baboy ko. Number 3, hindi yan nadala ng daga. Low risk din ang mga daga. Low risk ang mga aso. Low risk ang ibang mga animals na pumasok. Saan ba tayo magbantay sa ASF? Saan ba dapat yung biosecurity nakakontrol? Tao, yung mga nagpapasok ka ng kung sino-sino sa iyong mga babuyan, mga biyahero, mga marites na kapitbahay, mga anak mo na kailangan may clean line at dirty line ka. Kapag pumasok yung mga tao sa babuyan mo, kailangan magpalit ng sapatos, or kung kailangan ang boots, kailangan maglagay ka ng foot bath ng Protect Plus Gold sa iyong mga foot bath. Tapos, for 10 minutes, nakapress lang yung mga sapatos, tsinelas nyo, bagay pumasok para hindi madala yung ASF na virus sa inyong mga babuyan. So kung sanay na kayo dyan, ang next na bantayan nyo, tubig. Kaya ngayong tag-ulan,
talagang bantayan nyo yung tubig na papasok sa inyong babuyan. Pag binaha ba, nakakapasok ba yung tubig? Kasi lalo na kung may mga nilibing kang mga patay na baboy niyan, 6 months pa bago mawala yung virus na yan sa nilibing mo. So kapag ka nandun pa yung wala pang 6 months yung nilibing mong baboy, maaring babalik yung virus sa iyong mga babuyan. So iwasan nyo talaga, dapat ang tubig ninyo ay galing sa deep well. Huwag kayong kumuha ng tubig sa mga baha or sa mga river. Ano ba yung river sa Tagalog? Ilog. Naku, marami kasi dyan. Nagkukuha ng panlinis sa ilog. Nagtitipid sa tubig. Sa ilog kumukuha. Naku, ang daming patay na baboy dyan. Ang daming virus dyan. So, kailangan, doon lang kayo sa sewerage system ninyo na either galing sa malinis na source or galing sa deep well na malalim para yung tubig hindi na iinom yung virus ng ating mga baboy. Dahil sa ngayon, wala pang commercial na bakuna pero malapit na daw kasi bukas, may meeting daw kami bukas ng lunchtime kasama ang mga leaders ng mga hog sector at ng gobyerno sa rollout ng bakuna. So mukhang excited na tayo. But for now, biosecurity works. Kayang-kaya ng biosecurity natin. Bantayan mo lang yung mga taong papasok sa babuyan mo, yung mga tricycle, yung mga trucks, yung mga yababehero, at bantayan mo lang yung tubig na iniinom. Pag nagawa mo yan, kayang-kaya natin habang wala pang ASF. Klaro ba yon? Pag meron ng bakuna, una-una ko kayong sabihan. Alright. Let's go to our next question from Minnie Corbilia. Ang tanong ni Minnie ay, ano dapat na gamot para sa may sipon at ubo na mga baboy? 90 days po sila since birth. Meron tayong mga antibiotic niyan sa San Miguel Animal Healthcare. Pumunta kayo sa suking tindahan ninyo, tanungin ninyo, at sa inyong mga veterinaryo dyan sa inyong mga lugar, alam na alam nila yan, Minnie, no? Importante lang, Minnie, ang tip ko dyan, huwag mong antayin na parang nag-ubo na o mahirap ng huminga. Kailangan mo na, Minnie, yung simula pa lang, gamutin mo na kaagad ng antibiotiko, no? Yun ang tama. Time is essential in paggamot ng mga sakit na pneumonia at ubo sa mga baboy natin, okay? And pangalawa, pag nagbigay ka ng mga antibiotics, kailangan tuloy-tuloy up to 10 to 14 days. Hindi pwedeng, wala na yung ubudok eh. Tama na, hindi pwedeng ganon. Kailangan complete yung treatment natin. Fully klaro yun, Minnie. Let's go to our next question. Ayan. From Robert Galas. Ano po ang posibleng factor sa pagkakaroon ng pneumonia at abortion? Okay. Pneumonia at abortion. Unang-una muna tayo, wag muna tayo sa mga sakit, no? Sa abortion, very common dyan yung mga amag ng feeds. Yung mga amag ng mga pinapakain yung pasaw-lamaw, yung mga pagkain galing sa restaurant na inaamag na. Naku, yung mga nagbibili lang kayo ng mga darak na lumang-luma, tapos hindi mo alam, ang dami ng amag noon, tapos pinapakain mo sa mga baboy mo, din nagtitipid ka. Akala nyo nagtitipid lang kayo, pero yan ang very big cause ng abortion sa Pilipinas kasi Philippines is a very humid country, no? So, huwag na kayo magtipid, no? Kasi yung ating Super Inahin 1 at Super Inahin 2 ay napaka-affordable, balansyado, at talagang kitang-kita mo yung diferensya. Mas maraming gatas, mas maraming biik, mas maganda yung katawan ng inyong mga baboy kaysa nag-experiment ka sa mga tira-tira, okay? Sa pneumonia din, yung panahon, no? Kapag humid, ganitong, parang tayo nga, di ba? Panahon ng ganitong tag-ulan, nagkakasakit tayo. Ganun yung mga baboy kasi hirap sila. As it is nga, di ba? Hirap na silang huminga kasi nga ang mga babuyan nila ay nasa lugar na kulob. Tapos, ang kapal pa nilang kanilang mga katawan, no? Mga taba nila. So, hirap na nga sila sa oxygen source. Tapos, hindi pa magandang air quality, no? Kasi nga, humid. Pag tag-ulan, tag-init, ay, grabing humidity. So, talagang panahon na ito, nagkakasakit yung mga baboy natin. Kapag ka na-stress na sila sa humidity ng panahon or sa maling pagkain, bumagsak na yung kanilang immunity, doon na papasok si mikrobyo. Kaya kailangan talagang mag-disinfect tayo ng ating Protect Plus Gold para laging matibay na kahit na medyo bagsak, wala namang bacterial load sa inyong mga babuyan. Ibagsak mo yung bacterial load para kapag nanghihina yung mga baboy nyo, hindi mag-unahan yung bacteria ang pumunta sa mga baboy nyo, no? Kaya reduce the bacterial load. And last, kapag ka talagang nagkasakit na, alam mo na, Dok, tinamaan na ako ng pneumonia, tinamaan na ako ng abortion, meron tayong dapat na gamot dyan. Very specific for each cause, okay? For example, kadalasan sa Pilipinas na abortion is caused by
parvovirus. So doon sa ating BMEG Babayology, may BMEG Babayology na ba kayo dyan? Kung wala, i-type nyo yung mga email address at isend namin sa inyo kasi nandoon yung schedule ng vaccination against pneumonia na mycoplasma and against parvovirus abortion. Merong tamang schedule ng pagbabakuna doon kasi yan ang pinakamagandang protection, prevention para hindi magka-pneumonia at hindi magka-abortion. Okay? And then, pag tumama na kasi hindi ka nagbabakuna, may tama tayong mga antibiotiko dyan. No? Kasi kung halimbawa, bacteria ang nag-cause ng pneumonia, kailangan tamang antibiotiko. At kung naman doon sa abortion, kasi nga, kapag ka nag-abort, pumapasok si bacteria. So, kailangan linisin mo yung kanyang puwerta, linisin mo kanyang matres para bumalik siya ulit sa paglalandi. No? At sa tamang gamutan ng antibiotiko, please go to your nearest distributor, veterinarian, and technicians para pag-usapan yung tamang gamutan. Yan. Klaro ba yun? Let's go to our next question. From Kurt Ballesteros. Ano po ang tamang bakuna simula biik to breeder? Ayan, tamang-tama, Kurt, no? Ang dami kasing bakuna. Alam mo ba, Kurt, sa mga commercial farms, yung mga commercial farms, yung mga malaking farms, umaabot minsan sa 27 pagbabakuna ang ginagawa nila kasi ang dami namang sakit sa Pilipinas na may kanya-kanyang bakuna. Now, sa backyard, kita yung mga small scale pa lang, medyo maswerte tayo kasi hindi pa masyadong maraming sakit natin or ang tawag self-limiting, no? Kasi nga, halimbawa, hindi naman masyadong marami na tumatagal yung mga sakit. So, ang priority natin lang, Kurt, ay yung mga kalat sa buong Pilipinas, no? Mga tawag endemic, yung hog cholera. Of course, delikado, walang gamot doon, di ba? Tapos yung mycoplasma, kasi kalat na kalat yung mycoplasma. Pag nagsimula ka ng mycoplasma, di ka nababakuna, madali rin pumasok yung ibang mga bakterya. And then, doon naman sa ating mga breeders, Kurt, ayun namang parvovirus, no? Kasama doon yung parvo leptoerysipelas. Yung lahat ng schedule na yan, Kurt, ay nandoon sa ating BMEG Babayology. So, Kurt, kung wala ka pang BMEG Babayology, i-type nyo lang yung pangalan mo, send namin, pero pwede kang pumunta sa inyong mga suking BMEG na mga technicians at sabihin mo kamo, sabi ni Doc Eugene, manghingi daw po ako ng ating BMEG Babayology kasi nandun daw yung schedule ng pagbabakuna. Hindi lang pagbabakuna, kundi gamutan, deworming, feeding, nandun lahat. Complete guide yun mula pagpanganak hanggang pagbenta, mula breeding hanggang pagpapasuso, kumpleto yun, Kurt. Klaro? Alright. At habang nandun tayo sa inyong mga suking tindahan, pumunta kayo sa ating suking tindahan, amuyin nyo yung, unang-una kita mo yung color pink at color royal blue. Talagang shining, shimmering sako. Tapos yung nakabukas na yan, amuyin mo yung ating amoy gatas na BMEG Premium Super Booster. Super biik, BMEG Premium Super Pre-Starter, at BMEG Premium Super Starter, talagang amoy gatas yan. Malayo ka pa lang, maamoy mo na, no? Meron kaming patented secret namin yan. Talagang patented na amoy para talagang malayo pa lang maamoy mo na. But syempre, mga biik, pag naamoy pa yung amoy gatas, lalo silang maganang kumain, di ba? Tapos, yung ating mga growers, BMEG Premium Super Grower, BMEG Premium Super Finisher, yun naman ay amoy tutti-frutti flavor kasi ang mga baboy naman sa edad na yan ay naghahanap ng fruity flavor. So talagang puntahan niyo yan and tell me, hindi kami nagsisinungaling. Ang bango na ng ating BMEG Premium. Okay? Let's go to our next question. Okay lang ba kayo dyan? Ang next question natin mula kay Lilibeth Flores. Ang tanong ni Lilibeth ay, ano po ang magandang gamot sa gagawing inahin na 4 months pa lang pero minsan po napipila? Ay, naku. Lilibeth, sorry ha, to bear you the bad news. Kung 4 months pa lang yan at namimilay na, ano na kaya pag nagbuntis na yan ng 15 at nagagatas ng bulk gatas? Kung ngayon nga pilay na, ano po kaya pag ang dami ng dalang biik niyan? So ang sabi ko sa iyo dyan, Lilibeth, ibenta mo na as fattener. Kasi ang dami mong sakit ng ulo niyan. In fact, ang rule dyan, kapag bitama na ang paa ng mga baboy, wag na wag mo nang gawing inahining baboy. So, to spare you with the problems, mahal ang presyo ng baboy ngayon, benta mo ng fattener at ibili mo ng magandang breeders. Yung talagang dugong landrace large white, mas malakas ang large white kasi malakas ang mga paa nun. Okay? Klaro ba yun, Lilibeth? Masakit man, pero I'm saving you problems. Okay? Let's go to our next question
from Michela Villanueva. Ang ganda ng mga tanong ngayon. Very practical yung mga questions ngayon. Mula kay Michela, ang tanong niya ay, ano dapat ang gawin sa ginagawa naming inahin? ano bang question? 3 beses siya na AI, hindi pa nabubuntis. Ayan na. Hindi lahat ng babae ginagawang dumalaga. May tamang breed para ginagawang dumalaga, ginagawang breeder. Kailangan talagang ang breed ng baboy natin ay Landrace Large White. Sila yung ginawa ng Diyos para magiging nanay. Sila yung ginawa ng Diyos na madaling maglandi, madaling mabuntis kasi design sila, yung kanilang genetics ay designed to carry piglets, di ba? Para rin mga ano yan, di ba? Baka, may bakang pangkarne, may bakang panggatas. Ganun din sa ating mga baboy. So, unang-una, Michela, ano bang breed ng baboy natin? Kapag kami dugong Durok yan, o dugong Berkshire yan, mahirap maglandi yan, mahirap magbuntis yan. Kasi nga, they are not designed. They're designed to be barako. So, tingnan mo na, kilalanin mo yung baboy mo. Patingin mo sa technician, ano ba yung baboy ko? Kung maliit yan, hindi puti, hindi maliit ang ulo, hindi tayo ang tenga, hindi mahaba ang katawan, hindi malaki ang mga paa, huwag mong piliting gawing inahining baboy. The fact na nakatatlong AI ka na, granting to Michela na tama naman yung AI mo, baka naman puro patay yung AI mo, di ba? Pero granting na maayos yung source mo ng AI, sure ka doon sa source mo ng AI at tama yung timing mo ng pag-breeding, nakatatlong failure niya, huwag mo nang bigyan ng chance. Again, I'm sparing you from the problem. The problem na maraming magbaboy ngayon, mahirap manganak, konti ang biik, maliit ang biik, ayaw kumain, ayaw magpalandi. Lahat ng yon starts from wrong choice of breeder sows. Mali yung ginagawa niyong inahinin. And dala-dala nyo na yung kalbaryo na yan hanggang maubos ka sa pagod. So, kung hindi tama ang simula, huwag mo nang pilitin, ibenta mo yan, bumili ka ng mas magandang breed. No? Pumunta ka sa ating YouTube channel at nandun yung ating mga tamang breeds ng baboy. Okay? Let's go to shout out. Dami daw nagpapa-shout out uli. Shout out kay Mac Murada ng Sorsogon. Na-miss ko na kayo dyan sa Sorsogon. Kailan tayo, pag nag-launch tayo ng BMEG Premium Super Lines natin ha, dyan sa Sorsogon. Mac, sana magkita-kita tayo. Sa Leyte naman, si Daisy Amores. Hello Daisy. At sa Ilocos, nako, nanggaling lang ako sa Ilocos dyan 2 weeks ago. Kumusta kayo dyan? And kay sa Ilocos, si Cristina Castillo. Hello po. And si Zacarias Nebria. Hello, hello. Shout out mula sa BMEG Premium at sa San Miguel Animal Healthcare. Maraming salamat. Kayo po ay kasama namin dito sa Itanong Mo Kay Doc. Let's go to our next question. Again, i-type nyo yung question nyo sa ating comment section para may chance na mas matanong natin dito. From Ferdinand Agbanlog. Okay? Sabi ni Ferdinand, teka lang, 3,000 tayo ngayon. 3,000 in the house. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. Okay. Part of the 3,000 si Ferdinand Agbanlog. Hopefully na dyan ka, Ferdinand. Ang tanong niya ay, yung inahin ko, magdadalawang buwan ng buntis. May lumalabas sa ari niya na puti, 2 buwan. Ay, my goodness. May lumalabas sa ari niya na puti, parang chalk. Oh, chalk. Wala naman po siyang amoy. Ay, maganda to, klaro, no? Na very vivid yung description. Chalk na walang amoy. Okay lang po ba yon? Tingin ko dito, and thank you for clearing this up, no? 2 months, walang amoy, puti na parang chalk. Tingin ko dito, these are hormonal secretions, no? This might be progesterone from a pregnant na sow, no? As long as, ano bang dapat mong tingnan, Ferdinand? Kumusta yung kain ng inahin mo? Maayos ba yung kain? No? Kung kumakain naman siya ng tama, medyo wag ka masyadong mag-worry. Mas lalong wag ka mag-worry kung wala naman siyang lagnat, di ba? Paano ba makikita yung lagnat, Ferdinand, di ba? Maglagay ka ng thermometer sa kanyang puwet at dapat yung temperature niya ay nasa 39 to 40, pwede ng 40. Wag lang 41, 42, may lagnat na yon. Kung walang lagnat, another breather, okay lang to. And last, kung hindi naman siya nanghihina, so, hindi nag-off feeding, magana pa rin kumain, walang lagnat, at di nanghihina, parang chalk, walang amoy, chances are, yan ay progesterone secretions, no? Hormonal secretions. Sana tama, at para tuloy-tuloy pa rin siya magbuntis at manganak. Of course, pray natin yan, Ferdinand.
Let's go to our next question. Kay May Flores. May darating akong biik, 1 month na sila. Congratulations. Marami na nagbabalik ngayon sa pag-alaga ng baboy. Sana BMEG Premium Super Lines po tayo, Miss May, ha? Ano po ang feeds? Tama. Ano po ang feeds at vitamins para sa kanila? Huwag ka nang maghanap, Miss May. Pumunta ka na sa BMEG stores nyo. Ang biik na 1 month na yan, pre-starter na yan, Miss May. Okay? So, bumili ka natin BMEG Premium Pre-Starter. Lasang gatas, masarap kainin. Talagang ganang-ganang kainin. At ang vitamins naman dyan, Miss May, San Miguel Animal Healthcare na Multi-V, kasi bagong walay, isabay mo sa Elec-V. Ayan, tama ba? Baliktad. Baliktad nga. No? Isang sachet lang, sa isang galong tubig, ipainom mo sa lahat ng biik mo, habang kumakain ng BMEG Premium Pre-Starter, ay umiinom nito. Mga 5 days lang, Miss May. Pag-suporta lang sa kanilang, lalo pa pag binyahe mo, galing sa biyahe, kasi bago mong bili, mataas ang stress level ng mga yan. So, agapan natin. Of course, tuloy-tuloy lang, from BMEG Premium Pre-Starter to BMEG Premium Starter, Super Starter natin. Ayan. Miss May, maraming salamat sa pagiging bago naming samahang BMEG classmate. Okay. Let's go to Patricia Resio. Okay lang po ba ang pagbibigay ng multi-V sa baboy daily? Matutuwa si Miss Elaine yan. At si Miss Teen. Pero, 3 months up na baboy, wag namang daily, no? Kasi sayang naman yung, maganda naman sana kasi marami kaming benta. Pero, mga 7 days is enough. Kasi lalo pa naka-BMEG Premium kayo, na 3 months old yan. So, mga starter to grower yan, di ba? Depende kung from birth or from weaning. So, kung naka-BMEG Premium Starter Feed, Super Starter kayo, may vitamins na rin yun eh. So, nakakuha na siya ng vitamins doon. Magdadagdag lang tayo ng multi-V kung may mga stress points. Pag-ulan, na biglang iinit, binyahe, may bagong classmate, di ba? Kasi may dagdag na stress eh. Pwede mong supportahan ito. Mga 5 days, nakukuha niya na yung supplement na gusto niya. Okay? Klaro yan? Let's go to our next question. From Patricia Resio uli. Bakit po tuloy-tuloy ang dumi ng aking biik? Teka lang. Dumi. So, basa ba yung dumi? May problema ba sa dumi? Nagsascouring ba to, Miss Patricia? Kasi kung tuloy-tuloy ang pagdumi at normal naman yung kanyang dumi, I'd like to understand the context, no? Baka naman malakas kumain, no? But let me know, Miss Patricia, kung nagsascouring ba, no? Nagda-diarrhea ba, kaya tuloy-tuloy ang diarrhea, or, no? So, gusto kong intindihin, no? I-type mo lang uli, Miss Patricia, yung tanong mo, okay? Okay, so, that's a good break habang tayo ay babalikan tayo ni Miss Patricia. Sa aming journey dito sa BMEG, merong talagang nagsisimbolize sa ating mga pangarap. Lahat tayo may pangarap kaya nag-alaga ng baboy. At what symbolizes that is the grit and the glory na nakuha ng ating 2-time Olympic champion na si Nesty Patecio. Panoorin natin ang kanyang kwento. Roll video. Sabi sa akin ng coach ko na pag nanalo ka dito, mapapabilang ka sa 4 na legend na atleta sa Pilipinas na 2 beses nanalo ng medal sa Olympics. Ngayon, nagsisink in na siya ng paunti-unti sa akin at naiintindihan ko na kung bakit binigay sa akin yun dahil sa lahat ng sakripisyo na ginawa ko. Hindi ako agad na Olympia na. Ang dami ko pinagdaanan. Sa pagkuha pa lang ng slot, papunta sa pagiging national team, hindi ka agad makakuha ng slot para maglaro abroad, maglaro SEA Games, Asian Games, World Championship. Hindi siya ganun kadali. Ang laki pong nabago sa buhay namin dahil lang sa pagiging boxer ko. Nabuo na yung pangarap ko na kailangan kong magpursige, kailangan kong makatulong sa pamilya ko. Pag nandito ako, more on labas talaga. Grocery, anong kailangan nila. So, karamihan sa atin na minamaliit yung pagiging isang boxer lang. Pero sa akin,
Sasabihin ko sa inyong lahat na dahil sa pagiging boxer ko, nakapatayo ako ng sariling bahay. Yung dating pinapalayas kami sa nakikitira lang kami ng bahay. Bahay namin na trapal lang sa ilalim ng puno. Ang layo ng nilalakad ng mga kapatid ko. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala soon. Mabibigyan ko kayo ng service. And finally, dahil sa pagiging boxer ko lang, may sasakyan na po kami. Papa ko na, sabi ko talaga sa kanya, ako mismo magbibigay sa iyo ng lupa. And eto na, nabigay ko po lahat yon ng pangangailangan nila sa sariling sikap ko sa pagiging boxer lang. Si mama ko at papa ko, yung trabaho talaga nila laborer sa Manukan. Plus, nagbababoy na din si mama nung time na yun. Para bago pa kainin, liguan mo na. Para malinis na sila. Ay, pag-sir yan. So every time na nandun si mama, si papa sa trabaho nila at walang naglilinis sa dumi or nagpapakain sa baboy, ako yun. Ako or mga kapatid ko, nagtutulungan kami. Kasi nakikita ko din kung anong ginagawa ni mama. So ginagaya ko lang. Paano niya walisan yung dumi, paano siya magbigay ng pagkain. Ang pagkain nila ngayon, Bimig Premium Starter. Pinagmalaki niya kaagad sa akin yan na Bimig pala ang ginagamit na feed sa mga baboy. Kaya champion na champion yung baboy na pinapalaki ni mama ngayon mula batok hanggang pigi. Yeah, sir. Ano dito, sir? Ito yung loading bay na Iniisip ko, pag sinabing ito yung feeds, ito na kaagad. Yung nasa loob po ako ng planta, napawaw po talaga ako. Sobrang laki sa daming pinagdadaanan ng feeds kung paano siya papunta sa pinaka-the best na feeds talaga na mapabibigay sa mga alagang baboy po natin. So, dalawang bagging lines yung sineserve niya. Yan. Bagging, iba yung bagging na alam mo Oo, eh. Bagging. ganun yan eh. Dito, bagging, binabag out natin. Oo. Planta natin is an state of the art. When it comes to raw material preservation, no, mahigpit ang BIMEG, mahigpit ang planta natin. Sinusiguro yan ng management na properly stored siya. Minomonitor natin yung relative humidity ng bodega, no? Pag bumibili si mama sa palengke ng feeds, inaamoy niya kasi yun. So, Oh, dapat anong kasi purpose mo? aamuyin din niya kasi ano yan eh, malalaman mo kung presko ba yung feeds niya, gaano ba ka-presko. Kasi tayo dito, nagpo-produce tayo ng feeds, hindi natin ini-store ng matagal. Sa buong araw na pag-iikot ko sa planta, kitang-kita ko talaga yung quality ng paggawa nila ng feeds talaga. Ang laking tulong na nag-alaga si mama ng baboy dahil kapag wala na kaming budget o wala na, no choice na talaga, doon namin kinukuha sa baboy. Yes, ito yung tinatawag natin na console room. Dito nila pinoprogram kung anong recipe, kung anong feed type ang ginagawa. Similarity siya sa training ko. Nutritionist din. Conditioning. Same lahat. Nakikita ko yung galing ng pagiging isang atleta ko sa galing ng paggawa ng feeds ng BIMEG. Wina-warm up ka ng maayos para sa susunod na level mo, makakasabay ka, mas pulidong-pulido ka na. Kung pag sa final na, magiging champion yung labas kagaya ko. Ang advice ko po sa inyong lahat, maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa sarili nyo, maniwala kayo sa mga taong naniniwala sa inyo na kaya nyo. Always move forward po tayo, huwag po tayong matras. Push lang po ng push na kaya ko to, kaya ko pa to, at maaabot ko to. At tayo nagbabalik dito sa Itanong Mo kay Doc. Kasama niyo again si Dr. Eugene Mende. Tayo ay 3.4 thousand
na tumututok ngayon dito sa ating episode na to. And nakakatuwa kasi nandyan sila Doc Jason. Hi Doc Jason, kumusta kayo sa Nueva Ecija? Si Ma'am Rosa Isabela, kumusta kayo dyan? No? Thank you for watching. Of course, si Daryl Palima from Mindanao. Kumusta ka mo dyan, bye? And of course, yung mga fans natin na suking-suki, si Miss Lolit at si Connie Vidalio. Thank you for, among lang yun sa mga nakikita kong sumusubaybay sa atin. Thank you. Patuloy tayo sa ating pagsagot ng inyong mga tanong. Let's go to our next question. Ayan. Ang next question natin mula kay Marks ALM. Ano pwede ipainom sa inahin na buntis? Yung powder-based lang po. Pag bumabahing, siya ay may plemang kasama. Yan, talagang pag bumabahing yan, nagsisimula ang kanyang pneumonia, no? So sipon at maging pneumonia yan. Ang problema dyan, Marks, ay pagbuntis, lalo na yung kanyang first trimester, ay delikadong bigyan natin ng antibiotic, no? Kasi nga, napaka-sensitive ng kanyang first week, no? Nakakapagbigyan natin ng antibiotic kapag siya ay medyo stable na, no? Medyo plakado na yung kanyang pagbubuntis, and yan ay mga 90 days and up, no? Or lalo na yung mga 2 weeks and up. So, kapag tayo ay first few weeks at first month ng pagbubuntis, improve lang natin yung kanyang nutrisyon, no? Bigyan natin ng multivitamins, kasi nga, bawal magbigyan ng antibiotic, no? Baka ma-stress. Tapos, magbigay tayo ng vitamins para lumakas ang kanyang resistensya. Tapos, ang gawin natin, buksan natin yung ating mga babuyan, no? Kasi kaya sila nagkahaganyan, kasi natitrigger sila, nag-hatching sila, kasi natitrigger sila sa ammonia at sa sulfur dioxide na lumalabas sa kanilang mga babuyan. So, buksan mo para makahinga ng maayos, pakain ng maayos, bigyan ng multivitamins sa kanilang iniinom. Pero kung halimbawa, Dok, malapit na mga anak, 2 weeks na, pwede mo nang bigyan ng ating mga antibiotics sa San Miguel Animal Healthcare. Painom mo lang, again, for 7 days. Huwag mong i-shortcut pag gumaling na yung mga baboy natin. Ayan. Klaro ba yun, Alex? Let's go to our next question. Ang next question natin ay mula kay Jeff Black. Ano ang gamot para hindi magka-UTI ang inahin? Huwag muna tayo pumunta sa gamot. Number 1, no? Prevention muna tayo. Kailangan hindi nauubusan ng tubig 24 hours a day. Kasi ang feeds ng mga inahin ay napakataas sa concentrated nutrients. So, ang taas niyan sa minerals, ang taas niyan sa vitamins, na ang taas sa energy, na pag hindi mo sinasabayan ng tubig, ay maaaring talagang magkukos ng UTI sa mga baboy natin. So, kailangan ng tubig para ma-flush out niya whatever ay nag-form na sediment dun sa kaniyang urinary tract. So, number 1, wag kulangin ng tubig, okay? Number 2, kailangan makakatulong yung pagbibigay natin ng mga acidifier. Kaya yung iba naghahalo ng suka, di ba? Kung walang mabibiling acidifier, no? Kasi yung mga acidifier kasi mas binibenta sila ng mas pang-farm, no? So yung iba nagtatry sila maghalo ng suka, no? 10% doon sa tubig na iniinom para ma-improve yung UTI. But kung talagang alam natin na nahihirapan na yung mga baboy natin sa pag-iihi, makatuloy yung pagbigay natin ng antibiotic from San Miguel Animal Healthcare, okay? I-offline natin yung ating prescription para hindi tayo, para sumunod tayo sa guidelines, but balikan namin kayo offline, no? Sa tamang antibiotic at dosage ng ating pinapainom sa mga baboy natin na may UTI. Alright, let's go to our next question. From Rom Esteban, 2 months old yung 3 biik ko. 2 months old from birth. Pinakain ko ng grower. Teka lang, bakit grower 1? O 2 months old ba to from weaning? Okay? Nagtaig po sila. Ay, nagtaig talaga. Kasi ang grower ay mga 3 to 4 months. So, dapat starter pa to Rom, no? Nagtaig po sila hanggang sa nanghina at namatay. Tanong ko lang kung ilang buwan po ba dapat kumakain ng grower 1 po. Ayan. Maganda niyan, Rom, kasi dun sa ating bagong premium sako, nandoon yung bagong feeding guide. So, sundan mo lang yung ROM. Nakikita mo doon, from day 5, kasi kailangan, pagpanganak, kailangan yung day 5, kailangan nakasuso ng ating colostrum o unang gatas. Ang taas kasi ng nutrients ng unang 5 araw, kaya dapat masuso yun ng biik. So, ang unang introduction natin ng Super Biik Booster Feeds ay mga day 5 hanggang lampasan mo pagwalay. Huwag ka magpalit ng pagkain, ROM, kapag nagwawalay ka kasi sabay ang energy at sabay ang stress nun. So, slide mo to day 35, no? Pag nakabawi na sa weaning, tsaka maglipat ng pre-starter. Okay? So,
Ang pre-starter mo, Rom, ay 36 to 60. So, 2 months yon pre-starter. So, 61 to 90, end ng 2 months, going to 3 months, dun yung starter. So, kung itong baboy mo, dapat starter pa lang tayo, Rom. Okay? Ang grower 1 mo, super grower, ay nagsisimula from days 91 to 120. Okay? Klaro ba yun, Roms? Kasi, syempre, bata pa lang yung, ang piglet kasi is up to day 90, tapos pinakain mo na ng pang solid na pagkain masyado, pang fattener. So, kailangan tamang pagkain sa tamang edad. Of course, sana klaro yun, Roms. Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Rodelyn Tamayo. Anong mainam na gawin sa inahin po namin kasi tuwing nanganak, may naiiwan sa loob ng tiyan? Hindi po niya nilalabas agad. Sayang po dahil patay na po pag dinudukot. Oo nga talaga. Kadalasan actually ng mga sugat or trauma doon sa mga inahin ay kapag ka dinudukot. Especially pag hindi naman tayo marunong dumukot, ang sakit nun sa inahin. So, una muna, kailangan talagang tama yung ating pagpili ng breeders. Like kung sinasabi yan, sa BMEG, B starts with breed. Kasi talagang may breed na pangnanay. Madaling maglandi, marunong magbuntis, marunong magdala ng pagbubuntis, at madaling manganak. Kumbaga, para lang siyang humihinga pag nanganganak. Kasi they are meant for that. So pagka hindi siya qualified para maging ganyan, nangyayari yung ganito. Yung kailangan bang magbigay ng oxytocin para mag-contract yung matres, yung anday mong ginagawang suporta kasi nga hindi sila normal. They are not meant to be mothers. So, kung halimbawa, nandito ka na ngayon, wala dok inahin ko na siya Suportahan mo ng hormones, okay? Tandaan natin, ang hormone na pampaanak, kasi minsan kadalasan, hindi pa nga ng anak, nagbibigay na ng oxytocin. Ang oxytocin, pampakontract yun ng matres. So, magkukontract na siya, hindi pa bubuka yung kanyang puwerta. So, talagang madadrown yung mga biik. So, yung mga yun, ibang hormone nun, iba din yung oxytocin. Itong ganito na nanganak na, pero hindi pa nailabas yung dulo, ang binibigay nito half dose ng oxytocin hormone para may konting push pa yung aray ng inahin para mailabas hanggang lumabas yung placenta. So, tamang paggamit ng hormone na pampakontract ng matres. Yan yung key dyan. Right? So, for now, dahil nandyan tayo sa mga inahining baboy, tandaan natin na minsan ang mga stress natin ay sa tamang pagpapakain. Okay? Pag ang mga biik natin, ang mga biik ay maliliit nung pinanganak. Di ba? Or yung nanay, pagod manganak kasi nga kulang ang nutrisyon. Balikan natin ang tamang pagpakain ng ating super inahin 1 at super inahin 2. Tandaan natin na ang timbang ng biik, ang 35% timbang ng biik ay nangyayari doon sa last 2 weeks ng kanyang pagbubuntis. So make sure na yung last 2 weeks ng pagbubuntis ay hindi mo kinuripot. Yun yung ad libitum feeding. At hanggang pagkagatas, kung tamang pagpapakain natin ng super inahin 2, talagang malaki ang biik at malakas maggatas. Yan ang ating super inahin 1 at super inahin 2 ng BMEG Premium. Okay? Let's go to our next question. Our next question ay nanggaling kay Norberto Habien. Anong gamot sa foot rot sa inahin? Oh, common ito. Lalo na pag ngayong tag-ulan. Okay, foot rot. Okay. This is also breed-related. May mga breed na madaling magka-foot rot, no? Sa pagka nag-i-inbreeding ka na, may mga weak ang hoof. So, bantayan mo din na hindi to inbreeding related. Meaning, nag-i-inbreeding na yung mga inahin mo at yung barako mo. So, importante na kumuha tayo ng barako galing sa labas. But, kung may foot rot ka na, maghalo ka ng formaldehyde 10% sa tubig at kailangan yung paa ng baboy ay nakadip doon sa foot rot mo para talagang patibayin niya yung iyong hoof at nang tumibay na, bigyan mo lang ng antibiotic, no? May spray na antibiotic para ma-heal yung loob. That's a good start. Okay? Klaro yun? Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Daisy Guban. Bakit po nasa 6 days po yung piglets namin, nagtatae po sila? 6 days mula pagpanganak, Daisy, nagtatae. Kumustahin natin, i-diagnose natin kumusta yung gatas ng nanay? Okay? Yung nanay ba maganda ang kain at maganda yung gatas? Kasi kadalasan,
Pag hindi in sync yung nanay, may problema yung nanay, hindi kumakain yung nanay, may lagnat yung nanay, yung kanyang gatas din ay hindi maganda na nagkukos ng scouring din sa ating mga biik. So, make sure ko muna na tama yung kondisyon ng nanay. Baka may mastitis yung nanay, kaya yung bacteria na nakukuha ng mga biik. Number 2, kumakain ba yung mga biik, okay? Tama ba yung kinakain ng mga biik, okay? Baka naman dito pinakain mo na ng pre-starter. Kung pinakain mo, dapat yung konti-konti lang, wag mong biglain gamit nating super biik. Number 3, kung halimbawa talagang ito ay scouring na talaga, pa-explain naman Daisy kung ito ay shooting scouring ba? That means it's viral para mas mag-guide ng maayos. Or parang puti lang na yellow, na karang ang tawag dyan ay kulay bacillosis or caused by the bacteria na E. coli. No? Pag E. coli yan, bigyan natin ng antibiotic. Pag viral yan, naku, nauso doon sa Batangas, marami doong PED cases. Gamutin na ng tama, okay? So please follow through Daisy para masagot namin kung mukhang viral ba ito or bacterial scouring, okay? Let's go to our next question. Ang next question natin nanggagaling kay Julieto Ibora. Nagkasakit ang inahin ko, may biik na nakadede. Naku, balak ko sana silang iwawalay. Anong pagkain ibibigay ko sa biik? Tanong ko lang, Julieto, anong edad ng mga biik? Okay? Kung ang mga edad ng mga biik ay nasa mga 28 na, 26, 25, pwede mo nang iwalay. That means, especially kung sanay nang kumain ng Bimeg Premium Super Biik, no? Pwede mo nang iwalay. Para lang yung nanay mo din ay hindi pagod at magamot mo ng separately. Okay? Pero, kung masyado pang bata, Dok, 5 days pa lang yung mga biik may sakit yung nanay. So, suportahan mo ng ating mga milk replacer. Bumili ka ng milk replacer, maraming brand yan. Yung milk replacer, ihalo mo sa maligamgam na tubig, ilagay mo sa babyron, at yung babyron na yon, sundin mo yung tamang paghahalo. Yung babyron na yon, medyo lakihan mo yung butas, at suportahan mo yung mga biik ng pagdede sa babyron para mukhang nanay pa din. Nakakuha pa rin sila ng gatas mula sa nanay through the milk replacer. Okay? And then make sure na mainit yung kulungan kasi bawal ang mga nalamigan, no? Kasi nga, wala lang yung gatas, malamig pa, walang nanay. So, make sure na yung ating brooding lamp ay nakakapagbigay ng tamang init para mas nabubuhay natin yung mga biik. So, tamang pagpapakain, gamit ang milk replacer through babyron, sipagan natin, at tamang heat management para mabubuhay natin yung mga biik natin. Alright? Klaro ba yon? Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Vea Agtina. Ano po ang pwedeng gamot sa mga nag-uubo ng mga fattener sa panahon po ngayon na papalit-palit na klima? Alam niyo po, hindi kasi tayo pwedeng mag-discuss. Bawal ka sa Facebook mag-discuss ng antibiotic. Pero ang tanong ko lang dito sa iyo, Miss Vea, ay, ano ba ang pag-uubo mo? Malalim ba? So, dito, Miss Vea, pag late na kasi, that means damage na yung kanyang lungs, mahirap nang gamutin, okay? So, pwede ka magbigay ng mga antibiotic na injection, pero ang key dyan, Miss Vea, ay dun sa mga, again, paulit-ulit ko sinasabi, ang normal breathing ng mga baboy ay nasa 20 to 25 breaths per minute, okay? So, pag sila ay nag-a-apnea, mabilis huminga, or malalim, ganyan, gamutin mo na kaagad, no? Bigyan mo na kaagad nating San Miguel Animal Healthcare mga antibiotics, marami tayong mga lines dyan. Sagutin namin offline yung tamang dosage at tamang brand para mabigyan din ng tama, no? At tapos, linisin mo lang yung mga, baka din nakahinga ng tama yung maayos, ha? So, tanggalin mo yung mga kurtina para makahinga ng maayos. Ayan. Let's go to our next question. Si Esel ay suki natin. Hello, Esel. Taga saan ba si Esel? Si Esel Saban, ano dahilan? Bakit konti lang anak ng inahin? July 2 ng anak, ang inahin ko, 2 lang po Sa Bimeg, ang B ay tamang breed. Kasi sabi ko nga dito, pag masarap ang pagkain mo, pero ang nanay mo ay pangit, ang tatay mo ay pangit, hindi siya maganda, mga anak ng maganda. So, manggagaling pa rin tayo, Esel, sa key things. Tamang inahin, tamang babae, tamang dumalaga, tamang saw. Siya ba ay landrace, large white, or crossbreed para talagang marami kong mag-anak ang kanyang lahi. Number 2, nung mag-AI ka, tama ba yung timing? Hindi mo ba pinilit, di ba? At yung talagang standing heat mo ay doon mo napasok yung similya para talagang tamang timing, tamang breed equals maraming biik. At ang target natin dyan ay 12 piglets minimum. Kung 2 lang to, try mo ulit bigyan ng one more chance, Esel.
Pag naulit-ulit, ang next ulit ay 5 lang, ay ibenta mo na yan. That means, first rule natin, tamang breed ng inahin, bagsak ka na kaagad sa kriteria na yon. Nakadalawang talo ka na, hindi ka nag-aalaga ng border isel, tayo pang negosyong hanap natin, kaya ibenta mo na yan at bumili ng tamang gagawing breeder na inahin. Okay? Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Tiffany Dizon. Ang tanong ni Tiffany, ano po ba ang mabisang gamot sa scouring, lalo sa mga biik? Alam niyo po, again, sa scouring ng mga biik ay tinan mo yung gatas ng nanay, i-disinfect mo yung kulungan bago siya ipanganak para walang bakterya nag-uunahan sa kanya. Ang disinfection natin gamit ating Protect Plus Gold kasi pag pinanganak yung biik mo, ang daming bakterya doon sa kulungan, talagang mag-uunahan yan pumunta doon sa biik. Kaya talagang magsascouring sila. Another tingnan mo, nilalamig yung mga baboy, di ba? Ang mattress ay nasa 40 degrees, tapos pag panganak ng biik mo, ang temperature ng kulungan mo ay nasa 20, 21. Ang layo ng diferensya, maglalamig yan, magtatae yan. So, yung mga basic muna, malinis, walang bakterya, maayos yung gatas ng nanay, maganda yung init, para hindi magtae. Pag nagtae man, again, sinasabi ko, yung pagputol ng pusod, pagputol ng buntot, pagputol ng ngipin, dapat meron kang antibiotic na binibigay para wag lumala yung bakterya pumasok. At kung nagtaiman ngayon, hindi tayo pwede mag-discuss ng antibiotic ngayon, but merong mga produkto ang San Miguel Animal Healthcare para sa tamang medikasyon ng mga scouring na baboy. I-discuss natin yan offline, ha? Let's go to our next question. From Seferino Porquillo. Ang tanong ni Seferino, ilang kilo kada araw dapat ipakain sa isang inahin na baboy? Good question. Kasi again, ang body score ay napaka-important sa isang inahin, sa isang breeder para sa tamang pag-breed, tamang pagpanganak, at tamang dami ng biik. Okay? Ang body score na 3 ay dapat hindi mataba, hindi maliit. So, ang standard natin sa isang dumalaga ay 2.5 kilos. Okay? Pag payat, gawin mong 3 kilos. Pag mataba, pwede mong bawasan ng konti para makuha mo na yung tamang body score. So, naglalaro ka dyan sa 2.5 to 3 kilos. Now, tandaan natin na bago i-breed, mag-flush tayo. Magdagdag tayo ng kalahating kilo kasi nga gusto natin panahon ng breeding, maraming egg cells. Okay? Pero, yung ginagdag mo na yon ay ibawas mo din sa first 5 days. Kasi bawal ang masyadong busog sa araw ng breeding for the first 5 days. And then, gradual ka ng pagdami habang lumalaki yung kanyang binubuntis. Parang tao lang din yan. Okay? Let's go to our shout out kasi tayo ay towards our end na. Pero tayo ay nasa 2.9 pa din, 1,000, 3,000, tumatakbo tayong 3,000, di pa rin kayo bumibitaw. Maraming salamat. Si SL Saban from Cebu City, suki natin to. Shout out sa iyo dyan. Again, si Daryl. Si Daryl ay talagang napakabait natin na bossing dyan sa Pagadian City. Daryl, kailan ka mag-i-invite dyan? Okay? Si Ana Fe Villanueva ng Tolyo, Misamis Occidental. At si Grace Lasbur ng Leyte, all over tayo. Kumusta kayo dyan? Shout out mula sa amin dito sa BMEG Headquarters at sa San Miguel Animal Healthcare. Okay? Let's go to our next question. Ang next question natin ay mula kay Romar Valentino. Ano po ang pwedeng gawin sa fattening kung biglang wala nang ganang kumain? Bakit pa ayaw kumain ng mga baboy? Number 1, may lagnat. Diba? Pag ikaw may lagnat, ayaw mong kumain. May sakit, which is signed by the lagnat. So, may nararamdaman siyang pain, kaya ayaw kumain. Parang tao lang din, di ba? So, tingnan mo muna, no? Anong dahilan? Now, ang ginagawa natin dito ay kadalasan binibigyan natin ng pain reliever at panglagnat. Yun yung ating paracetamol, no? Yung ating Para-V ng San Miguel Animal Healthcare. Isang sachet sa isang galong tubig. Kailangan mong tingnan kung may lagnat ba siya, ibaba mo yon, at kung meron mang pain, itago mo yon. Pag bumalik, good, no? That means, and then, bigyan natin ng multi-V. Again, sabi natin, yung B-complex ay pampaganang kumain, makakatulong din yung B-complex. Pag hindi nakuha sa Para-V at multi-V, maaaring it's a sign na of a deeper problem. So, andyan na yung mga systemic infection natin, maaaring bacteria ito, bigyan natin ng antibiotic from San Miguel, or maaaring kung SARS ito, maaaring viruses. So, mas ilapit natin sa ating mga veterinaryo and i-discuss in offline yung tamang gamutan ng ating mga antibiotiko. Alright? Let's go to our next question.
From Ben Luyaw. Ang tanong ni Ben, ano po ba ang maganda sa barako habang nangangasta para maganda lagi ang similya? Alright, very good. So parang tao lang din yan, Ben. Lahat ng semen quality ay nanggagaling sa nutrisyon. Of course, breed. Diba? Kailangan maganda yung breed. Hindi siya batang-bata, na immature pa yung kanyang semen, hindi na siya matandang-matanda na pagod na yung kanyang mga similya. So, kailangan tamang-tamang edad niya, no? And usually, ang maturity ng mga barako ay 8 months hanggang sa sila ay mga 2.5 to 3 years, okay? So, tamang-tama. Hindi lang siya overused. Diba? Yung mga junior boar, kailangan twice a week lang sila pwedeng maglabas ng similya. Pero yung mga senior boar na, yung mga mature na, sanay na, pwedeng every 2 days or pwedeng every day kung magandang kanyang quality. So, tingnan mo lang, makikita mo naman yun sa iyong pag-AI kung magandang kanyang semen quality. So, kailangan may testing. Ano nang papaganda ng semen quality? Of course, tamang bore at tamang maintenance. Kailangan tamang pakain natin. Ang pinapakain natin dyan ay, kung maintenance na, yung ating super inahinwan, yung ating gestating feeds, yung ating bore feeds, at syempre, bago mag-breed, kailangan bigyan natin ng mga vitamins. Bigyan natin ng multi-V, huwag yung bukas na, no? Ngayon ka lang magbigay, no? Kailangan mga 5 days before breeding ay nabibigay mo ng ating multi-V. Isang sachet, isang galong tubig, or 1 week before breeding, mag-inject tayo ng 10 ml ng ating Norovit. The vitamin A, D, E can help improve the fertility and sterility ng ating mga breeders. Okay? Klaro ba yon? Of course pa, tamang practice. Next. Let's go to our next question. From Angelina Basares. Mahina po ang gatas ng inahin. Ano ang dapat kong gawin? Okay. Ang gatas is a reflection of 2 things. It's a reflection of the breed and ang kanyang kinakain. Okay? Parang mga babae din yan, di ba? May mga babae na malakas magatas, may mga babae din na mahina magatas. May mga babae din na pagkagutom, mahina ang kanyang, wala siyang, parang ano ba, walang makain na tama, wala din gatas. Pero yung tamang nutrition, malakas yung magatas. Ganoon din sa mga inahing baboy. Again, tamang breed. Landrace, large white, or crossbreed ng dalawang to. Kasi ito talagang breed na talagang malakas magatas. And ang very important is tamang pagkain. Wag na wag niyong kuriputin sa super inahinto na Bimeg Premium ang ating mga nagagatas. Ad libitum. Kasi ang mga inahin natin, pag feel nila kulang yung kanilang nutrisyon, kakain po sila ng kakain. Pero pag alam nilang tama na, depende sa dami ng nawawalang gatas sa kanila, hindi na sila kumakain. So hayaan mo lang, pag gusto pang kumain, bigyan natin. Super inahinto para pamparami ng gatas. Okay? Huwag kuriputin, ha? Let's go to our next question. Our next question is from VC Renyo. Ano ang magandang medication sa inahin pagkatapos manganak para makondisyon katawan niya hanggang sa susunod na kasta? VC, kasi bawal daw kayo sa Facebook ang mag-discuss ng medication na antibiotic, no? But VC, I would suggest na i-email mo ang doon sa comment section yung email address or i-email mo ako para padalhan namin kayo ng ating Bimeg Babayology. Nandoon yung tamang mga antibiotics na binibigay pagkatapos manganak, anong mga bakunang binibigay para talagang tama ka, no? Kailangang paglabas ng inahining inunlan sa Bisaya o yung last indicator, no, na lumabas na yung huling biik. Pag lumabas na yon, talagang kailangan bigyan mo ng antibiotic yung inahin mo para malinis yung kanyang puwerta at yung bacteria ay hindi pupunta sa suso. Okay? So, hindi mag-cross from metritis to mastitis. No? Kailangan bigyan mo ng antibiotic. At para din, ang inahin mo ay hindi magbibigay ng bacteria sa kanyang mga biik. No? Or vertical transmission ng bacteria. No? So, meron tayong produkto sa San Miguel Animal Healthcare para dyan. Okay? Let's go to our next question mula kay Roxanne Kinabo. Normal lang po ba na basa ang dumi ng baboy pag nagpapalit ng feeds mula pre-starter to starter? Dry feed sa pre-starter, wet feeding naman sa starter. Okay, Roxanne, hindi naman normal, no? Pero at least medyo basa lang, hindi naman scouring talaga. What I would suggest, Roxanne, is especially kung hopefully puro Bimeg lang to, Roxanne, no? Bimeg pre-starter to Bimeg
Premium Super Starter, no? Wag mong biglain, Roxanne, no? I-mix mo muna dahan-dahan. Okay? So, halimbawa, bukas, ano bang araw ngayon? Thursday. Halimbawa, alam mong sa Sabado ay maglilipat ka na, no? Maaabot na ng, ang pre-starter to starter ay 60 to 90. Halimbawa, magsi-60 days old na sa Sabado. So, alam mo, magta-transition ka na to starter. Ngayon pa lang, maghalo ka na, no? Ihalo mo na sa day 58, mas maraming pre-starter, 1/4, 3/4 na pre-starter, 1/4 na starter, okay? Day 59, 50-50 na yung dami, okay? And then day 60, kung kailan, tsaka na mas maraming starter. 3/4 na starter, 1/4 na pre-starter. Para pagdating ng day 61, puro ka na starter, okay? Doon naman sa pagbabasa, nakakatulong yung pagbasa, pero iwasan mo lang din na, kasi pag magatas turuksan pag magatas at naluma yung feeds, no? Hindi naubos ka agad, maaring mabilis itong mapanis, no? So baka nakakain sila ng panis na gatas kaya nagtatae. So iwasan mo din, tingnan mo din kung paano masisigurado na hindi napapanisan tayo ng pagkain. Pakunti-konti lang, no? 3 feeding para wag malumaan ng feeds na nagiging source ng bacteria kapag luma na at nakain ng mga biik natin. Yan ang nagkukos ng pagkabasa ng dumi. Alright? Klaro ba yun? Let's go to our next question. At sa question na ito, let's have a break at pakinggan natin ang testimonya ng mga nakasubok na ng ating mga bagong BMEG Premium Superlines. Pakinggan natin yung kwento nila. Ay, doon sila sanay na nabili dyan sa BMEG na pinapakain nila sa baboy nila. Maganda daw kung pakain Maganda pakain na, ayan o, kaya nilang kinasanayan. Kaya ayan, nilaging binibili nila. BMEG. At tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo Kay Doc. Kasama niyo pa rin si Dr. Eugene Mende. Tayo ay nasa 2,800 pa din going to our last few minutes. Alam ko talagang madami pang mga hindi natin kayang sagutin kasi hindi man tayo pwedeng forever dito. Maubusan tayo ng boses. But nababasa ko dito yung mga tanong ni Prince Ashla, ni Emma Doniego Agustin, si SB9 Aradasa, si Romar Magsino de Padua, may tanong si Basilisa Junio, may tanong si Judy Ancheta, ang daming may tanong, si Rostalyn Rafa, si Gloria Natividad, si Ron Espera, si Rico Oy, Rico, kumusta ka dyan, Rico? Ang dami pang may tanong, Rico Baroga, kasama natin sa BMEG. Kumusta ka dyan, Rico, ha? Ang dami pang may tanong at hindi natin kaya ng sagutin. But offline, di ba? Sinasagutin ito offline. Sagutin namin kayo through texts, doon sa comment section. Sagutin namin kasi hindi namin kayang. But sana din natututo din kayo doon sa tanong ng iba kasi alam kong nakaka-relate din kayo sa tanong ng mga nauna, okay? But for now, we're down to our last few questions kasi nga hanggang 1 hour and 30 minutes lang tayo. Now, let's go to our next question. Ang next question natin ay mula kay Gian Tuazon. Ang tanong ni Gian ay, may pwede po ba na gamot o pwede gawin sa mga fattener na mga hirap na lumakad? Naku, fattener lang to Gian, hirap pang lumakad. So number 1, Gian, gusto kong tanungin kung bakit hirap lumakad, no? One, ito ba ay may sugat, may injury, or may arthritis, okay? So, kasi kung halimbawa yan ay arthritis, injury, may, hindi siya systemic, may nangyari, no? Isolated, may nangyari, nagkasakit. So, may mga maraming paraan dyan. So, iwasan natin, ayusin natin yung ating mga kulungan kasi pag halimbawa maraming mga sharp doon sa kulungan, hindi magandang flooring natin, nasusugat yung mga baboy natin, kaya talagang nahirapang maglakad. So ayusin natin, okay? Iwasan natin laging basa. Naku, bawal ang laging basa kasi pag laging basa, nasa slide, yung basa ng mga kulungan, yan ay mga paboritong bacterial dweller. Yan ang talagang nandun yung mga bacteria kasi bacteria love basa eh. So, try natin na laging dry, no? Para maiwasan yung mga injury at maiwasan yung bacterial contamination sa ating mga baboy. Number 2, kung arthritis man ito, like kung sinasabi,
pagputol ng ngipin, pagputol ng buntot, or even pagkapon, kailangan nagbigay tayo kagad ng antibiotic para hindi nauunahan ng bakterya yung dugo at napunta doon sa joints na nagiging arthritis. Okay? Pero maaring din, kung hindi man yan injury or trauma or disease, arthritis, baka naman talagang maliliit yung mga baboy natin, no? Lalo na pag mga maliliit ang mga paa, no? Ang mga baboy natin kasi nga hindi walang dugong large white. Yung large white kasi mga malaking paa eh. So pag maliit ang mga paa ng mga baboy natin, nahirapan lalo pag maganda ang BMEG feeds natin, maganda ang timbang, talagang bumabagsak, no? Hindi sila nakakalakad ng maayos. So hanapin din natin yung mga breed na talagang malakas ang paa, no? At lalo itong maganyo talaga giyan, wag mong gawing inahinin to. Pag alam mong fattener pa lang, mabigat na ang paa, hirap nang tumayo, hanggang fattener lang to giyan, no? So improve on your breeding, improve on your housing, and improve on your sanitation para hindi magkakaroon ng arthritis ang mga baboy natin. Alright? Let's go to our last question kasi nga talagang 3:30 na. Ano po ang pwedeng gamot sa biik na may mga butlig-butlig sa katawan? Okay. Maganda ipakita mo yung mga butlig-butlig na yan, no? But kadalasang pag sinasabing butlig-butlig ng small scale or ng backyard, ito ay yung mga mange mites, no? Yung kagat ng lamok na naglagay ng larvae kaya talagang bumukol na pula-pula. Tapos kapag talagang marami yung lamok, maraming larvae dyan, naging mange mites, talagang madami yan, no? At talagang kinakamot yan sa mga kulungan, nasisira yung kulungan ng inyong mga babuyan, no? At ayaw kumain naman yan sa kati, ayaw kumain, nasisira yung kanilang average daily gain, nasisira yung kanilang timbang. So talagang gawin natin all or nothing na gamutan. Kailangan all or nothing. Lahat ay kailangang bigyan natin ng ivermectin. 1 ml per 33 kilograms ang dosage. All or nothing. Kasi halimbawa, yung isa lang binigyan mo ng ivermectin, yung mga larvae na yan, yung mange larvae na yan, lilipat lang yan sa ibang baboy na walang gamot. So wala din, no? Nabubuhay pa rin yung mga larvae na yan. So, kailangan lahat para kusang mamatay yung larvae kasi lahat ng mga baboy may gamot na pumapatay sa kanila. Yan yung tamang proteksyon natin. Of course, kailangan tuyo yung mga babuyan natin, walang mga drainage na nandoon yung still water kasi nga nabubuhay yung mga lamok sa mga drainage na nandoon yung tubig na still or hindi gumagalaw, no? Para maiwasan natin yung mga lamok-lamok. Alright? So again, alam kong tayo ay our last 5 minutes. Maraming salamat sa kasamahan natin. Hay nako. Maraming salamat sa mga nandito, si Bert Ofab, si Mark Ancheta. Nababasa ko yung mga sagot ninyo. Sagutin namin yan mamaya offline. But again, kasama nyo ngayon si Dr. Eugene Mende, ang inyong kasamahan lagi tuwing itanong mo kay Doc. Nagpapasalamat dahil tayo ay up to our last few seconds, nasa 2.8 to 3,000 pa rin tayo, hindi kayo bumitaw sa ating itanong mo kay Doc. And see you ulit next time. Abangan nyo lang yung aming announcements sa ating next na episode ng itanong mo kay Doc. But for now, pakinggan ulit natin yung journey ng munting pangarap na naging totoong panalo dahil sa BMEG Premium Feeds. Super biik, super pre-starter, super starter, super grower, super finisher, super inahin 1 at super inahin 2. Yan ating bagong BMEG Premium na mabibili nyo sa bagong sako sa ating mga bagong suking tindahan. Pakinggan natin ang kwento ng ating 2-time Olympic champion, Nesty Piteso. Bye! Sabi sa akin ng coach ko na pag nanalo ka dito, mapapabilang ka sa 4 na legend na atleta sa Pilipinas na 2 beses nanalo ng medal sa Olympics. Ngayon, nagsisink in na siya ng paunti-unti sa akin at naiintindihan ko na kung bakit binigay sa akin yun dahil sa lahat ng sakripisyo na ginawa ko. Hindi ako agad na Olympia na. Ang dami ko pinagdaanan. Sa pagkuha pa lang ng slot, papunta sa pagiging national team, hindi ka agad makakuha ng slot para maglaro abroad, maglaro SEA Games, Asian Games, World Championship. Hindi siya ganun kadali.
Ang laki pong nabago sa buhay namin dahil lang sa pagiging boxer ko. Nabuo na yung pangarap ko na kailangan kong magpursige, kailangan kong makatulong sa pamilya ko. Pag nandito ako, more on labas talaga. Grocery, anong kailangan nila. So, karamihan sa atin na minamaliit yung pagiging isang boxer lang. Pero sa akin, sasabihin ko sa inyong lahat na dahil sa pagiging boxer ko, nakapatayo ako ng sariling bahay. Yung dating pinapalayas kami sa nakikitira lang kami ng bahay. Bahay namin na trapal lang sa ilalim ng puno. Ang layo ng nilalakad ng mga kapatid ko. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala soon. Mabibigyan ko kayo ng service. And finally, dahil sa pagiging boxer ko lang, ay sasakyan na po kami. Papa ko na, sabi ko talaga sa kanya, ako mismo magbibigay sa iyo ng lupa. And eto na, nabigay ko po lahat yon ng pangangailangan nila sa sariling sikap ko sa pagiging boxer lang. Si mama ko at papa ko, yung trabaho talaga nila laborer sa Manukan. Plus, nagbababoy na din si mama nung time na yun. Para bago pa kainin, liguan mo na. Para malinis na sila. Ay, pag-sir din. So every time na nandun si mama, si papa sa trabaho nila at walang naglilinis sa dumi or nagpapakain sa baboy, ako yun. Ako or mga kapatid ko, nagtutulungan kami. Kasi nakikita ko din kung anong ginagawa ni mama. So ginagaya ko lang. Paano niya walisan yung dumi, paano siya magbigay ng pagkain. Ang pagkain nila ngayon, Bimig Premium Starter. Pinagmalaki niya kaagad sa akin yan na Bimig pala ang ginagamit na feed sa mga baboy. Kaya champion na champion yung baboy na pinapalaki ni mama ngayon mula batok hanggang pigi. Ano dito, sir? Ito yung loading bay na Iniisip ko, pag sinabing ito yung feeds, ito na kaagad. Yung nasa loob po ako ng planta, napawaw po talaga ako. Sobrang laki sa daming pinagdadaanan ng feeds kung paano siya papunta sa pinaka-the best na feeds talaga na mapabibigay sa mga alagang baboy po natin. So, dalawang bagging lines yung sineserve niya. Yan. Bagging, iba yung bagging na alam mo, Oo, yung bagging. ganun yan eh. Dito, bagging, binabag out natin. Oo. Planta natin is an state of the art. When it comes to raw material preservation, no, mahigpit ang BIMEG, mahigpit ang planta natin. Sinusiguro yan ng management na properly stored siya. Minomonitor natin yung relative humidity ng bodega, no? Pag bumibili si mama sa palengke ng feeds, inaamoy niya kasi yun. So, Dapat anong kasi purpose mo? aamuyin din niya. Kasi ano yan eh, malalaman mo kung presko ba yung feeds niya, gaano ba ka-presko. Kasi tayo dito, nagpo-produce tayo ng feeds, hindi natin ini-store ng matagal. Sa buong araw na pag-iikot ko sa planta, kitang-kita ko talaga yung quality ng paggawa nila ng feeds talaga. Ang laking tulong na nag-alaga si mama ng baboy dahil kapag wala na kaming budget o wala na, no choice na talaga, doon namin kinukuha sa baboy. Yes, ito yung tinatawag natin na console room. Dito nila pinoprogram kung anong recipe, kung anong feed type ang ginagawa. Similarity siya sa training ko. Nutritionist din. Conditioning. Same lahat. Nakikita ko yung galing ng pagiging isang atleta ko sa galing ng paggawa ng feeds ng BIMEG. Wina-warm up ka ng maayos para sa susunod na level mo, makakasabay ka, mas pulidong-pulido ka na. At pag sa final na, magiging champion yung labas kagaya ko. Ang advice ko po sa inyong lahat, maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa sarili nyo, maniwala kayo sa mga taong naniniwala sa inyo na kaya nyo. Always move forward po tayo, huwag po tayong umatras.
push lang po ng push na kaya ko to, kaya ko pa to, at maaabot ko to.